Hi kabayan, I mentioned in my previous video na nagpa-medical po ako sa Angelus Medical Clinic and I want to share everything about it para may idea din po kayo kung ano ang mga i-expect mo sa appointment day ninyo. Brief information lang po about sa Angelus Medical Clinic. AMCI was established as a subsidiary of Health Card International or HKI, which is one of the leading health maintenance organization in the country. Although it was established on January 20th of 1989, it was only on the year 1990 when they extended their service to the Filipino overseas workers, seafarers, and migrants. Since then, they have received multiple accreditation and certification from various countries and their corresponding healthcare authority. Also, they have been providing service to the Filipino people by teaming up with Red Cross Philippines in doing outreach programs. Their staffs and medical team are commendable and highly appreciated by whoever that visits them, and of course, that includes me. The clinic is located at 1730 DN Street, Barangay Palanan, Makati. They are open Monday to Friday from 7 a.m. to 4 p.m. And here are the ways to reach them. So ito nga po, bago ako umuwi ng Pilipinas, nakahanda na ang mga requirements at appointment ko sa Angelus at sa VFS Alphaland. Sa mga baguhan sa channel na ito, I'm based in Saudi Arabia at umuwi lang po talaga ako saglit to process my family dependent visa or resident visa. Yes po, I've been living in Saudi for a long time pero naka-visit visa lang po talaga ako kasi we thought it was for the best until such time na sinubok po kami ng panahon. As I have mentioned sa previous video ko, I took a Thursday flight at dumating ako sa Pilipinas same day around 9 p.m. at nag-check-in sa DN Suite sa mismong katabi ng Angelus Medical Clinic. I chose DN Suites because I found it very convenient. It only took me around 20 minutes para makarating sa location from the airport plus literal nakatabi lang niya si Angelus Medical Clinic. At dahil nakaugalian ko na to take time seriously, I took an appointment for the medical screening before leaving Saudi Arabia. After sending ng preferred booking, nag-email po yung Angelus tapos iprinin ko po yung in-email nila na confirmed appointment, pati checklist. Finill-upan ko na lang din po yung mga details na pwedeng fill-upan para mabilis na lang. At dahil bibo si Miss Query ninyo, ang binuko na appointment is 7 a.m. ng Friday. So literal na dumating, nag-fasting at natulog tapos gumising at nagpa-medical. Ganun po yung ginawa ko. Pero kidding aside, I believe po kasi na di hamak na mas healthy yung food intake ko while nasa Saudi ako. Hindi ako kumakain ng junk food, wala ring access sa mga mamantikang street foods, walang pork, alcohol at madalas chicken, fish, gulay lang. So yung risk ng abnormal na blood chem like mataas ang cholesterol, sugar, uric acid at iba pang test is mababa. Maganda rin po yun kasi after nun, pwede ka na po magwantusawa sa inuman at only buffet kung trip mo kasi tapos ka na sa medical. Pero of course, choice nyo pa rin po kung ano preferred sked nyo. If you're interested sa DN Suites, ito po yung website nila. Disclaimer lang po, hindi po ako endorser ha at hindi din po siya pwede sa maarte at sa mahilig mag-picture-picture kasi hindi po siya aesthetic yung place. Parang condo siya na pinaparent lang. But if your purpose is kagaya ko na from a long flight tapos need magpa-medical sa MCI, then this is the right place for you. Yung pinaka-last meal ko was from the airplane, mga 8 p.m. But yung liquid, nag-stop ako uminom ng mga past 9 pagkalapag ng eroplano. Tamang-tama po siya sa required fasting time na 10 hours. So by 6:30 a.m., gumising na po ako at naghanda for medical. Bumaba ako ng 6:45 a.m. para pumunta sa clinic. Nung una po, nagtataka po ako kung bakit close pa rin yung main entrance. Inabot ako ng mga 7 a.m. Tapos close pa rin siya hanggang sa may nakita akong dalawang babae na lumabas sa left side ng building sa likod ng mga halamanan. Yung akala kong entrance na naman ng isang kondo ay yun pala yung entrance nila. So pumasok na ako doon at pinakita yung passport ko at appointment. Then umakyat ako sa second floor, then binigay ko ulit yung appointment ko at passport copy. Hindi po ako hininga ng affidavit of support although nakaprepare naman siya sa bag ko.
Instead, binigyan po ako ng guard ng data privacy consent, medical history checklist at HIV testing history checklist. Fill pan po lahat yon, kaya po dapat may dala tayong ballpen kahit blue or black, wag lang po red. After ma-fill upan, isasubmit po ito ulit sa guard, tapos maghihintay ka na lang po na tawagin sa window for document checking and picture taking. Mga 10 minutes lang po natawag na po ako at pinadouble check sa akin yung nasa screen kung tama lahat yung entry, then pinicturean na rin po ako. After nun, pumila na naman ako sa cashier. At nagbayad ng 5,600 pesos, kasama na po doon yung MMR vaccine. Mabilis lang din po ang pila kasi pag Friday wala masyadong tao. Para po sa mga buntis, wala pong chest x-ray at MMR vaccine, but need nyo pa rin po ipakita yung OB clearance ninyo or certificate. After ko magbayad, umakyat na rin ako sa 3rd floor. Dito na po magsisimula yung pinaka-medical. Bungad pa lang isang blood extraction. As instructed, itinaob ko yung papers ko sa loob ng tray at naghintay na tawagin. After 2 persons, ako naman na yung tinawag. Kinuhanan lang po ako ng dugo, tapos binigyan ng urine container. Sa mga magpapamedical na may kabuuan ng dalaw, i-inform mo lang po sila at pwede naman basta hindi kasagsagan ng dalaw. So yung CR po ay nasa labas lang ng office. Okay naman po yung CR nila, malinis pero walang bidet o tabo man lang. Pati tissue wala. Yun lang yung problem doon, or di kaya dahil Friday expected talaga nila na walang tao. Ay reminders lang po, bawal po magdala ng wipes doon at bawal din mag number 2 kasi barado daw. May nakapost naman sa CR nila pero sinabi ko na lang din dito at baka kampante kayo na mag number 2 doon. So after ko ma-secure yung urine, pumasok ako ulit sa office, then pumunta sa right side kung saan isasubmit yung urine container. I-hand over mo po yun kasama ng papel sa personnel kasi mamarkahan po nila yun. Pagkatapos, pumunta ako sa may waiting area ng x-ray. At same sa blood extraction, itinaob ko ulit yung documents ko. Dito, medyo inabot ako ng 20 minutes kasi yung mga nauna sa akin ay natatagalan sila sa loob. Ang nga po pala, required na gumamit ng face mask pag magpapa-x-ray, pero after x-ray, pwede mo nang tanggalin ulit. So after x-ray, pumunta ako sa eye test at dental, kaso late po ata yung mga doktor. Kaya umakit na lang ako sa 4th floor. Ibinigay ko yung documents ko sa nurse, tapos naghintay na lang po ako na tawagin. Mga 15 minutes tinawag na po ako ng nurse para sukatin yung weight at height ko. Then, pinaghintay ulit to see the physician. Mga 5 minutes lang naman, tinawag na po ako ng doktor. Pinapasok ko sa cubicle. In-interview konti ni doktor about sa mga sinulat ko dun sa checklist na pinilapan ko sa 2nd floor. At chinek yung leeg ko, mga kamay, legs for varicose. Then pinatanggal po yung damit para i-check yung breast at anus. If may previous surgery din po kayo, pwede nyo i-inform si doktor para i-note lang nila. May nakastamp na parang sworn statement na papapirmahan din sa inyo yung doktor. After noon, pinaghintay ako ulit sa waiting area kasi tatawagan po ulit ng nurse. Nung tinawag na ako ng nurse sa cubicle, iaupo niya po ako para i-check yung BP tapos cross-checking lang ng data dun sa checklist na pinilapan ko. Complete history checking po talaga kukunin nila. Nung natapos na, lumabas naman ako sa office, then pumunta naman sa katabing room for psychological exam. Ibinigay ko lang po yung papers ko sa mini reception nila, then pinapili po ako kung saan ako komportable magsagot ng questionnaire, whether it's English or Tagalog. After noon, pinabasa po sa akin yung instruction sa desk. Then, binigay na po sa akin yung test set at survey test. Kahit saan naman po pwedeng umupo. Mabait naman po yung proctor. Tinulungan niya rin po yung mga kasabayan ko na hindi masyadong nakakaintindi ng instruction or questions. Yung test naman, naabutin ka ng 15 to 20 minutes, depende na rin sa'yo kung gaano kakabilis magsagot. Simple lang po yung test, hindi po kailangan mag-review, hindi po kailangan kabahan, or kung ano pang inaisip nyo po, hindi ka po ma-fail nun. So, sa first set, either mag-agree ka lang or disagree. Tapos, sa second set naman, pipiliin mo lang kung saan yung naiba. Sa third set, magsusulat ka lang ng paragraph tungkol sa pinakamahalagang nangyari sa buhay mo. Tapos yung isa, i-survey lang po ito according sa serbisyo nila. Pag natapos ka po, may stencil na ilalabas yung proctor at yun po yung basihan niya ng grading system. So wala naman pong mababagsak.
Unless na lang po siguro kung may issues ka talaga. After ko na-clear dito, binalikan ko po yung dental at eye check-up sa 3rd floor. Wala naman pong pila that time, so dumiretso na po ako sa eye test. Pinabasa lang po sa akin yung Snellen chart. Kung may glasses po kayo, pwede nyo pong dalhin sa araw na yon para hindi ka na po papabili ng glasses na bago. Since magkatabi lang po sila ng dental at wala ding pila sa dental, pumasok na rin po ako sa dental. Sa dental naman, pag may dental caries ka, i-advise lang po ikaw ng dentist na magpa-cleaning at filler. Pero pwede mo namang sabihin na sa Saudi ka nila magpagawa at may insurance tayo dito. Don't worry po pag sinabi niyang ino-note niya o ilalagay niyang TF. Okay lang po yun. Pag sa time na pumunta po kayo at may pila sa eye test at dental, huwag pong kalimutan na ilalagay niyo po yung documents niyo sa tray ha. Dapat kailangan po nakataob ito at maghintay lang na tawagin. So since tapos na po ako sa medical, umakyat ako ulit sa 4th floor at pumila naman sa MMR vaccine. Binigay ko po sa nurse yung documents ko pati in-inform ko rin siya na for MMR vaccine. Pangalawa lang po ako sa pila kaya hindi po ako natagalan. After nung isa, pinapasok na rin po ako sa cubicle. I-injectionan ka lang po niya sa may braso. Pero before nun, magtatanong po siya kung buntis ka or hindi. After nun, natapos na po ako. Bumaba lang po ako sa 2nd floor at nag-inform sa guard na tapos na at doon niya sinabi sa akin na balikan ko ng Lunes ng umaga yung result ng medical at dalhin ko lang po yung resibo. Ayun nga, Lunes ng tanghali, dumiretso na ako sa 2nd floor at pumunta sa releasing counter. Binigay ko po sa kanila yung resibo tapos hinan-over nila yung result sa akin na nasa loob siya ng brown envelope. So, chinek ko lang po to make sure na clear ako and fit to travel at tama yung details. Then, pinapirma po ako na I received the document. So guys, may important notes and highlight po ako na i-share. Number 1 po, book an appointment. Message their FB Messenger account to book for an appointment. Ganito po na message yung matatanggap nyo. So, just copy the data sa any notes nyo or sa chat box. Then, fill upan nyo po itong details na ito, pati preferred date and time. Then, send it back to them, expect an email, then print the confirmed appointment at checklist. Here is a sample of their email. So, number 2 po, take note of the must do and don'ts. Need ng 8 to 10 hours fasting. Pwede po uminom ng gamot. Kung may maintenance po kayo na gamot with sips of water lang po. Kasama po sa fasting yung pagtigil muna ng paninigarilyo ha. So sa damit naman, plain, light colored shirt lang po. Bawal po yung may buttons, zippers, or kung anong mga design sa damit. Bawal din po yung kwintas. Ipupusod naman po natin yung buhok natin pag nagpa-x-ray. Magdala din po tayo ng black or blue ball pen, tubig, tissue at face mask. Bawal po yung wet wipes. So number 3, payment by cash. Yung babayaran po is 3,500 tapos additional 250 pesos kapag 40 years old and above para sa ECG. And then 1,800 naman para sa MMR vaccine. Again, para po sa mga buntis, wala pong x-ray at MMR vaccine but need nyo po ipakita yung OB clearance niyo or certificate. Number 4, requirements. Yung pinaka-requirement is passport copy at printout ng confirmed appointment. According sa karamihan, pati sa instruction nila sa messenger, need ng notarized affidavit of support. Kung gusto niyo po na i-prepare na rin din siya, gayahin niyo na rin po yung affidavit of support na isa-send nila sa messenger. Sa labas ng clinic, may notary service din sila, pwede ka po doon magpa-notary, pero take note na mag-open sila ng 9 AM pa. In my case, hindi po ako hinanapan yan. Kapag ikaw po ay naoperahan at nasa healing process ka po, according sa staff ng nakausap ko, need daw ng medical certificate sa hospital na stating fit to travel, pati copy ng medical abstract. But again, hindi po ako hiningan yan sa araw ng medical ko. So number 5, prepare for the test. So again, may blood test, urine test, chest x-ray, dental exam, eye check-up, physical assessment by the physician and nurse at psychological test. Number 6 naman po is releasing of medical certificate.
Huwag na po kayong maghintay na tawagan. Pwede mo po balikan yon a day after ng medical ninyo. Tansyahin nyo lang po mga 10 a.m. onwards para hindi ka na po maghintay pa. Number 7. Encoding in the system. After nyo po mag-process ng VFS Alphaland, tawagan or puntahan nyo po agad ang Angelos dun po sa releasing counter. Ipakita nyo po yung code na binigay ni VFS kasi need nila i-upload yun sa system ng MOFA para ma-process yung visa application nyo. Papa-fill upan din sa'yo yung maliit na sheet. Personal data lang po yun. Make sure po na yung email address na ilalagay mo ay nabubuksan mo kasi doon nila i-send yung in-upload nila sa MOFA. So yun lang po kabayan, sana po kahit papaano ay nakatulong po ako para maibsan yung pangamba ninyo at nasagot yung mga katanungan ninyo tungkol sa medical screening sa Angelus. Para po sa whole experience ko naman sa VFS Alphaland, watch out for my upcoming videos. Bye!